ako sa mga nangingisda ng tuna para mas maintindihan ang industriyang ito. Umalis kami dito sa port 1 o'clock na madaling araw kasi nga na-delay, dapat 8 o'clock yung alis namin. Dahil sumama yung panahon, ninais nila na magpatila muna ng alon. Hindi ko namalayan, ito na umaandar na kami, pagtingin ko 1:30, kalmado na nga yung dagat. So yun, nagtuloy-tuloy na kami. Ito yung unang almusal natin dito sa laot. Alas 7 na. Ba't ibang laban daw ang kaharap ng mga mangingisda ng tuna? Dahil sa laki ng presyo ng tuna, di maiwasan na kahit kapwa nila mangingisda ay nagiging kaaway nila. Tulad na lang ng nangyayari sa isang isla sa Basilan noong unang buwan ng taon. Mahigit 15 mangingisda ang pinatay ng kapwa nilang mangingisda na pumasok daw sa kanilang teritoryo. Nandito tayo ngayon sa Davao Gulf, May nakita tayong payaw. Ito yung parang pinag-aangkora ng mga bangka. Pagdating namin doon, bumaklas yung malilit na bangka na nakasakay dun sa malaking bangka namin. Rinonda nila yon, tapos may dinadrop silang mga hooks. Ikot-ikot sila. Dito na sila naglaglag ng mga hook and line nila. Oras alas 4. Maya-maya lang, biglang lumapit sa bangka namin yung isang kapitan. Ito yung dinodokumentuhan namin, Pagdating nila dun sa bangka namin, wala dito, wala dito. Wala na gano'n, ipayaw na ginaw. Asa ato ka, sorbila ka? Sorbila ganito. So, isip ako na parang, may nagsasabi ba na walang tuna dyan? So, medyo nagkakahiyaan pa eh. Hindi ko pa masyado silang maka-interact dahil syempre, first day pa lang namin magkakasama. And then, yun nga, nagtatanungan kami, paano kaya nila nalaman na walang tuna doon? Wala pa kaming ilang oras doon, nag-decide na silang umalis. Naunahan rin sila ng ibang mangingisda na maglatag ng lambat para sa ibang huli. Dito sila inutos pero sabi nila, kung tuna ang huli natin, walang garantiya. From Davao Gulf, sabi nila pupunta daw kami dun sa Sarangani Bay, dun sa maasim na area. So tanong na naman kami, ilang oras po papunta doon? Sabi niya mga more or less 24 hours daw. Papunta na doon, alas 5 na noon, ng hapon nung umalis kami doon sa Davao Gulf. Hindi na nga siguro bago sa mga mangingisda ang gisingin ng masamang panahon. Minsan may mga mangingisda na hindi nakakaligtas sa sungit ng panahon. At ang ilan nagbubuwis ng buhay. Pero anong klaseng laban naman ang naghihintay sa kanila? Umpisa pa lang ng paglalakbay, puno na ng hamon.